Ge, atak! 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 Kinulong ko tong isa dahil mahilig manabong to eh. Lahat ng tandang dito, siya yung hari. Gusto lahat awayin yung tandang, kaya isiniperate ko siya. Kinulong ko muna. Tingnan ngayon kung may itlog sila ulit. Aha, ay wala pa. Ito isa meron. Wata! Meron. May tatlo. May tatlo. Yun. Okay mga katambay, so nung mga nakaraang linggo nakaharvest tayo ng isang tray mahigit na itlog, 40 pieces ng mga ganito. So nagsabay-sabay na sila mga itlog, hindi na natin kayang papisaan sa mga native na manok. Nagpa-incubator muna tayo. So hanggang ngayon hinihintay natin kung ilan yung mapipisa sa 40 na itlog na pina-incubator natin. So hintayin natin yan. Yun, may dalawa. Yan. Ilan lang yung itlog ngayon. So ito pa yung itlog niya mga katambay, brown na brown po siya sa mga Rhode Island Red nating mga manok. So pag native, malata mo, medyo brown din naman siya. So mas tihamak na brown ang itlog ng mga Rhode Island Red kaysa sa mga native na manok. Sana mapisa lahat yung 50 pieces, no? July, August, September, October, November, December. 7 months. So sa 7 months natin mula siya nang binili. So yun, medyo napapakinabangan na po natin mga katambay sa mga sisiyo na binili natin. Nangitlog na sila. At yun nga, pinapisa natin sa incubator dahil hindi na kayang papisaan sa mga native na mga manok. Kainit ah. May magandang araw po mga katambay. Welcome po ulit sa episode na to. So ngayon i-bukid time po ulit tayo. Mamimitas tayo ng mga bunga ng munggo. So kasama natin ating bunsong kapatid na si Choy. So bago natin simulan ng pagpipitas ng munggo, siyempre kailangan natin ng mga gamit na timba at saka sako. Mapuno kayo natin itong sako na ito. So
Alas 9 pa lang po ng umaga, medyo mainit na yung sikat ng araw. Medyo mainit na. Ang munggo katambay, isa to sa pinakamatipid na produkto sa pagbubukid. Tipid sa gastos, tipid sa trabaho. Dahil lang pagsisimula ng tanim na to, araruin mo lang yung lupa, sabog yung munggo, tapos kunting mabasa lang o kaya kahit hindi na po mabasa, kusa na siyang tutubo. Tapos hintayin mo na lang hanggang sa pagbunga. Ganun no ang process ng pagtatanim ng munggo. Sa makatuwid, tanim ng tamad. Kaya kadalasan ang pinagtataniman ng munggo ay yung sa mga kahit hindi masyadong naabot ng tubig, sa mga matataas lang na lugar, kahit hindi mo na siya patubigan. Hindi gaya ng ibang gulay, mga talong, sibuyas, pag tinanim mo yan, kailangan mo pang sprehan, patubigan, abunuhan, hanggang sa maani. Ang kaibahan ng munggo, pagkasabog mo, kahit iwanan mo na, balikan mo na lang sa mga ilang araw, ilang buwan, may bunga na siya. So mga katambay, medyo marami na ito yung bunga ng munggo. Kaya lang makati magpitas, hindi ako nakapagpantalon Sa mga mahihilig po sa munggo dyan, munggo po kayo. Sarap to, ginisa, kisa, wala mo ng kunting karne, tapos ang palayaw, aroy, sarap. So pasitabi po sa mga may kontra sa pagkain ng munggo. Mga sumaksakit na mga tuhod-tuhod dyan. Oy! Hala? Ah? Papanam. Oh, malaki na. Dalawang pitak ng malaki. Muna. Tuyo na naman. Okay mga katambay, continuation tayo ng pagpipitas ng munggo. Actually, umuwi kami kanina kasi sobrang init. Pinagpatuloy lang namin ngayong hapon. So, tinulungan na rin kami ni Ermat. Yahoo! Saka ito yung napitas namin kaninang umaga. Nakakalating kaban na rin kami. So, konti na lang to. Siguro mga isang sadsad na lang.
Tsaka nagpantalon na rin ako. Ang kasobrang kate kanina eh. Meron naman iba na naman isip na. Problema lang mga katambay kapag ganito nag-harvest ka ng munggo. Siyempre, pag ganitong maraming bunga, medyo nakakainip, medyo matagal ang pitas. Kaya minsan kapag sumasakit na yung likod mo pag pitas, panay ang tingin mo na sa dulo kung makakatapos ka o hindi. Tulad yan, buti na lang, matatapos na. Si nanay, malayo pa. Kasi madami daw Madami daw nakaligtaan na hindi pa napitas. Sa'yo yan, Choy. Puno na naman ang isang timba. Tara. Ano may dinaanan mo? Parang dinaanan ng buhawi. Yun, halos mapuno din yung isang sako. No? Madami-dami ng pang-ulam to. So, bago natin ulamin o kaya sa mga kung marami man tayong ma-harvest na munggo, kailangan muna natin ibilad ng isang araw o kaya dalawa para madali nating matanggal siya sa balat niya, para total yung buto lang ang makukuha natin. Yan. So kailangan natin ibilad para lumutong, madali natin tanggalin ng buto. Okay mga katambay, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong pasalamatan sa lahat po ng mga viewer at subscriber po natin sa channel na ito, sa mga solid supporter po ng Team Harabas, at syempre lalong lalo na po kay Harabas. Maraming salamat po at God bless. Ciao. Let's go.